ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Halina't makinig, matuto, mga usapin na para sa'yo. Makibahagi sa mga kwento, dahil ang puso ng pag-unlad tayo. Pamilyang Pilipino ay Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. halina't makinig, matuto, mga usapin na para sa'yo. Makibahagi sa mga kwento, dahil ang puso ng pag-unlad tayo. Pamilyang Pilipino ay ang puso, bansang progresibo, tayo'y makibahagi, tara usap tayo, dito lang yan sa Papi. Halina't makinig, matuto, mga usapin na para sa'yo. Makibahagi sa mga kwento, dahil ang puso ng pag-unlad tayo. Pamilyang Pilipino ay ang puso, bansang progresibo, tayo'y makibahagi, tara usap tayo, dito lang yan sa Papit. Masayang pamilya! Pagbati mula sa Commission on Population and Development. Masayang araw ng Martes sa lahat ng aming tagapakinig at tagapanood. Welcome sa ating 10th episode ngayong December 2, 2025. Ito si Mikey Rai mula sa CPD o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras na pakikipagtalastasan sa mga issue at usapin na may kinalaman sa populasyon at pag-unlad. So, ang ating last episode, ating tinalakay ang mental health issue, no? So, sana ating napanood muli ang ating episode na yan. So, ngayon, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa population and development.
Ngayon naman din, gusto din naming batiin ang ating naging Population and Development Week na may temang tao ang puso ng pag-unlad. Kasama rin sa diskusyon ang tungkol sa ating ginanap na 2025 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award, Search for the Most Outstanding Local Government Units in Localizing the Population and Development Agenda. Kaya naman makakasama natin ngayon at mamimit din natin si Regional Director Jacqueline Robel ng CPD National Capital Region. Masayang pamilya, RD Jackie! Masayang pamilya, May. Magandang hapon sa lahat. Ayan, so narinig natin ang ating RD at bago tayo magpatuloy, mas kilalanin muna natin ang ating ahensya. Ano ba ang ginagawa ng Commission on Population and Development? Panoorin natin ito at ating pakinggan. Are we in the know? Ngayong 2025, meron na tayong projected population na 114 million Filipinos. Yes, more than 100 million ang snapshot ng Filipinos dito sa ating bansa. Ating kilalanin ng POPCOM o Commission on Population na ngayon ay CPD o Commission on Population and Development. Ano ba ang CPD? Ito ang ahensya ng government na nag-a-advocate for policies and programs para sa pagbabago ng population at ang impact nito sa ating socio-economic conditions. Ito ang pangunahing government agency coordinating population programs and policies. February 19, 1969 nang maitatag ang komisyon para sa population programs na may relationship sa economic at social development ng ating bansa. Ang Republic Act 6365 o ang Population Act of the Philippines ng 1971 ang nag-create sa Commission on Population. Ito ay tinatag para ma-increase ang share ng each Filipino in the fruits of economic progress. Noong December 8, 1972, sa bisa ng Presidential Decree No. 79, pinatibay ang pagtatag sa ating ahensya para epektibong maitupad ang programang pang-population and development. Ang pagbabago sa pinaikling pangalan ng CPD o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad ay nakatuon sa Human Capital Development at Quality of Life. Ito ay akma sa ating pangunahing tungkulin para sa planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Tulad ng ating napanood, ang CPD ang katuwang ng iba't ibang institusyon at organisasyon upang mapatupad ang pangkalahatang hangarin ng programang pangpopulasyon. So narito kami para sa isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. At nais naming batiin muna ang ating mga tagapanood mula sa Angeles City, Pampanga, City Population Office ng IMOS at Danau City, Cebu. Masayang pamilya sa ating mga tagapanood. At ngayon, dumako naman tayo sa ating Popbeat Question of the Day. Bilang pasasalamat sa ating mga masugid na taga-subaybay at dahil gusto rin namin kayo ay maging panalo, narito ang aming Popbeat Question of the Day. Unang-una, ano ang ipinagdiriwang natin tuwing November 23 to 29 ng bawat taon? Ang unang may tamang sagot ay mananalo ng worth 200 pesos na load. Kaya huwag palampasin, itype lamang ang tamang sagot sa ating comment section. Meron pa tayong mga pangalawang question of the day, kaya tutok lang mga ka-Popbeat. At sa ngayon, ating makakapanayam na live dito sa studio ang aming mahal na Regional Director at laging maaasahan ng CPD National Capital Region. Kumbaga siya ay isang talagang laging pwedeng hilahin at laging present at laging nagsusuporta si Regional Director Jacqueline Robel. Masayang pamilya, RD Jackie. Masayang pamilya, May. Magandang hapon sa lahat. Ayun. Happy Pop Dev Week! Happy Pop Dev Week! So, unang-una, RD Jackie, ano ba yung kasalukuyang population growth rate ng Pilipinas at paano ba natin ito makukumpara sa dating mga census of population and housing since Pop Dev Week tayo?
Yeah, oo nga, no? Dapat pag-usapan natin ang populasyon ngayon. Sa kasalukuyan, base dun sa ating PopSen 2024, ang ating population growth rate ng ating buong bansa ay 0.80. So, bumaba ito, no? Kasi yan yung 2020 to 2024. Samantala, nung 2015 to 2020, 1.63 ang ating population growth rate. Yan yung bilis ng pagdami ng mga tao sa bansa. Ayun. So nakita natin no na mukhang bumabagal no RD Jackie ang ating population growth rate. Ano po ba yung ibig sabihin kapag ka bumagal yung population growth rate ng isang bansa? Well, bumagal siya, pero patuloy pa rin dumarami yung mga tao, no? Hindi lang siya kagaya nung dati na napakabilis ang pagdami. Kasi, nung taon na yon, from 2020 to 2024, nadagdagan pa rin tayo ng 3.69 million. So, hindi rin biro ang 3.69 million. Marami rin yun, no? Kahit 0.8 nga yung ating PGR or yung bilis ng pagdami, nadadagdagan pa rin ang mga tao. At kahit naman na bumagal ng kaunti yung pagdami ng tao, dahil sa population momentum, nandyan na talaga yung mga manganganak, no, na ipanganak na sila, nandito na sila, patuloy pa rin darami ang ating populasyon. Yun. So, nabanggit ni RD Jackie yung konsepto ng population momentum. So, sa ating mga tagapakinig at tagapanood, yung population momentum, maihihintulad natin siya sa isang mabilis na sasakyan na tumatakbo. Pag nag-break ba or walang manganak, magsa-stop ba agad yung population? So, yun ang nabanggit ng ating mahal na regional director. So, tingin nyo po ba, alin yung mga rehiyon o probinsya sa bansa ang pinakamabilis ang pagdami ng populasyon at ano-ano kaya yung mga salik o mga kadahilanan kung bakit nangyari itong mga ganitong sitwasyon, RD? Sa kasalukuyan or based nga dun sa ating PopSen 2024, syempre, kasama kami dun no? Isa ang National Capital Region sa mga rehiyon na mas mataas pa yung PGR kesa sa national, no? Kasi ang national natin ay 0.8, ang National Capital Region ay 0.9. Ang 0.91 ang kanyang ang bilis ng pagdami niya. At makikita natin na yung Central Luzon or Region 3, yung Calabarzon, Region 4, mas mataas pa rin, 1.07, 1.08 yung PGR nila. Mataas pa rin kaysa dun sa national na PGR. At syempre, at ang isa pa, syempre yung pinakamataas, ang pinaka 3 point plus pa ang PGR ay ang Bangsamoro Administrative Region of Muslim Mindanao. O yung BARM. So yan, 3.43 yung kanilang PGR. So, yung apat na riyon na yon, mas mataas pa kesa sa national capital, sa ating national na PGR. Medyo mabilis pa yung pagdami ng tao. At pinapakita rin na ang mga babae, especially sa BARM, marami pa yung bilang ng kanilang anak. Ayun. So, malayo na, pero mukhang malayo pa, no? Dahil talagang bumibilis pa din yung ibang lugar sa bansa. Ano kaya yung mga dahilan sa kasalukuyang trend na ito? Yung birth rate, migration, o may iba po bang? Or mortality rate, kung bakit nangyari ito? At ano ba yung mga senaryo na pinaghahandaan ng CPD kaugnay ng mga trends na ating nabanggit? Yung ano na yan, kasi 2024, katatapos pa lamang niya ng pandemic, no? So, hindi rin tayo sigurado kung gano'n na ba talaga kababa ang PGR ng mga ibang rehiyon or yung PGR din ng Pilipinas. Pero, sa next year, magkakaroon tayo ng National Demographic and Health Survey. Isa pa rin siyang source of information, no? Lalaman din natin kung ilan na ang bilang ng anak ng mga babae or yung total fertility rate. Makikita rin natin dyan. Isa pa rin yung indicator na dapat nating bantayan. Pero sa kasalukuyan, kung titingnan nga natin yung bilang ng anak ng mga kababaihan, nakikita natin na compared talaga doon sa 1993,
yung 2000, bumaba na yung gustong bilang ng anak ng mga kababaihan, no? Yung wanted fertility. Na nung una talagang medyo mataas tayo dyan, no? Ngayon 2.1 yung wanted fertility. Pero sa national, no, yung total fertility rate sa national natin ay 1.9 na based on the 2022 NDHS, 1.9. Sa NCR nga, yan ay 1.2. Oh, mas mababa pa. In fact, yung 1.9, mas mababa na ito dun sa replacement level fertility na 2.1. 2.1 is napapalitan yung mag-asawa, no? Meron silang dalawang anak na papalit doon sa babae at sa lalaki, sa nanay at sa tatay. Yun yung 2.1 na replacement level fertility. Ang ano naman sa ating bansa, yung issue is hindi nga pare-pareho ang mga region, no? May mga region na medyo mabilis pa rin ang pagdami ng populasyon, so challenging pa rin yun para sa kanila at mararamdaman yun ng buong bansa pag may mga ganong riyon. Meron naman tayong mga riyon na yun na nga, medyo mas mabagal na ang pagdami ng populasyon. Ano ba mga kadahilanan? Yun na nga, unang-una siguro yung tumataas din yung contraceptive prevalence rate at yung kagustuhan ni rin ng mga babae na kaunti na lamang ang maging anak nila. Uso na rin ngayon yung 'di ba ngayon dual income household, no? So karamihan ng mga babae may trabaho na, may natapos, may pinag-aralan, siya ay nagtatrabaho, may career siya. So isa rin 'yun sa mga pagbabago na sa lipunan natin ang nakakaapekto kung bakit konti na lang ang gustong maging anak ng pamilya. So, meron din naman tayong tinatawag na interregional migration. Alam natin na yung napiperceive ng mga tao na kung saan marami ang opportunity, doon sila pumupunta sa mga riyon na yon. Kagaya ng Calabarzon at NCR, dalawa sa paborito ng mga migrante galing sa ibang riyon, no? Kasi kung tingin nila mas maraming economic opportunities, doon sila pupunta. So, yun na nga yung push and pull factors ng migration. Ayun. So, napakaraming dahilan ang nasabi ng ating RD, no? Yung contraceptive prevalence rate, yung pagtaas nito, yung fertility intentions at education ng ating mga kababaihan. Gayon din yung push and pull factor ng ilang mga areas, no? Yung iba umaalis, yung iba naman pumapasok doon sa area na to. So, bago natin pagpatuloy ang ating diskusyon sa ating kasamang mahal na RD, nais naming batiin ang mga tagapanood, no, ng Popbeat, ang sangay ng paaralan ng lungsod ng Taguig at Pateros. Mukhang talagang suportado tayo ng NCR at ang Provincial Population Office ng Pampanga at kasama rin ang Commission on Population and Development Region 3, Ifugao Provincial Health Office at ito yung mga suki natin to SDO Tapat Aguho Elementary School at nakita rin natin mula Bicol, no, si Ma'am Joy, mula sa Region 8 si Sir Mark at maraming salamat sa inyong pagtutok sa Popbeat at magbabalik po muna tayo, no, mamaya sa ating diskusyon. Sa ngayon, atin munang tignan ang Popbeat Question of the Day number 2. At actually, kanina may nanalo na tayo. I-announce natin, no? Si Skylar James Walker. Congratulations! Please message us on your cellphone number para maibigay namin ang 200 pesos worth of load. So, Popbeat Question of the Day number 2, ano ang tema ng Population and Development Week ngayong taon? Ano ang tema ng Popbeat or Population and Development Week ngayong taon? And tumungo naman muna tayo bago natin balikan ang ating butihing RD. Last week ginanap ang 2025 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award o RMSKPA bilang pagdiriwang ng Population and Development Week. Ang RMSKPA ay ibinibigay sa ating mga ahensya, institusyon o lokal na pamahalaan at mga individual bilang pagkilala sa kanilang inisyatiba at advokasya sa populasyon at pagpapaunlad. Ito ay pagbibigay-pugay kay Rafael Montinola Salas, ang first executive director ng United Nations Population Fund. Pero nung time na niyon, no, RD Jacqueline, ito ay United Nations Fund for Population Activities at nagsulong ng population and development globally. Ngayong taon, kinilala natin ang mahusay
na local government units. Nakasama dito ang regional director ng isa sa mga naging awardee natin, no, sa mga probinsya, syudad at munisipalidad mula 2022 hanggang 2024. So a total of 15 provinces, 17 cities and 14 municipalities across the country were nominated for this coveted national award. At syempre, isa lamang ang nagtagumpay at ating panoorin ang highlights ng ginanap na 2025 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Awarding. Panoorin natin to at pakinggan. Masayang pamilya! Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome to the 2025 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Awards. Honored to have all of you here in this hall. Marami pong salamat. Mula sa puso ng populasyon at pagpapaunlad, maligayang pagdiriwang ng Population and Development Week. Wow, we are all here. You know, the Commission on Population Development has been preparing for this Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award since the first quarter of this year. And we have become so nervous, but at the same time excited for this event to be pleasurable to everyone. And I'm very happy that you are all here. something to remember. No? So sa ating lahat, mabuhay po tayo at patuloy po nating itaguyod ang planado, matatag at mahiginhawang pamilyang Pilipino. Magandang gabi po sa ating lahat. Napanood
pinanood natin ng nangyaring 2025 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award. At bago tayo bumalik sa ating diskusyon, kayo ay nakatutok muli sa Popbeat at kasama pa rin natin si Regional Director Jacqueline Robel at nais naming magpasalamat kay Regional Director Odette Nacionales, Regional Director Joyce De La Paz, ang CPD Cabanatuan City at mula Santiago City, so mula Luzon hanggang Mindanao may nanonood sa atin. Si Ma'am Jo, nakita ko. From Palawan, si Greg at ay nakatutok din, no? Maraming salamat sa pagpanood ng Popbeat ngayong linggong ito. So back to our interview with our regional director. RD Jackie, ano-ano ba yung mga inisyatibo na ipinatupad ng CPD upang ma-manage natin ng epektibo yung ating populasyon at paano tinutugunan ng Philippine Population Development Plan of Action ang mga ito? Ayan, no? Yung Philippine Population and Development Plan of Action, ito yung parang blueprint natin, no? Yung gagawin natin from 2023 to 2028. Nandito lahat ng initiatives ng CPD. No? Medyo pang matagalan siya. At kung titingnan natin, laging ang una kong naiisip pag sa initiatives ng CPD, yung responsible parenthood and family planning, no? Kasi nga parang historically, medyo dyan talaga tayo na focus, pero napaka-importante niya sa pag-manage ng population, yung RPFP, para ipaintindi rin sa magulang yung kanilang mga role, pagiging responsableng magulang, ano ang ginagampanan ng family planning, para nga sa ating population and development. So, siguro kaya kung bakit nakafocus pa rin doon yung programa, although meron pang iba, no? At yun din, dapat na emphasize din natin na ang CPD ngayon nag-offer ng technical assistance and then capacity development, pero karamihan sa mga yung dati ay ginagawa natin na lahat ng trabaho, devolved functions na. So, napakalaki yung role ng ating mga local government units sa pagbaba nitong ating mga initiatives and strategies sa ating LGUs, sa mga barangays, sa communities all over the Philippines. Kaya nga, 'di ba, pinarangalan natin yung LGUs kasi sila yung strong partner natin para kahit saan mang lugar, kahit sa pinakaliblib ng baryo or yung mga GIDA areas natin, nakakarating ang programa. So, hindi lang RPFP, meron tayong Adolescent Health and Development Program, no? Para naman ito, may taguyod natin yung kapakanan ng ating mga adolescents at mga kabataan. At malagpasan nila ng maayos ang hamon nung transition from childhood to adulthood. Kasi alam natin, maraming pitfalls, maraming challenges or threats na kinakaharap ang mga kabataan sa panahon natin ngayon. So, yun yung Adolescent Health and Development. Siyempre, patuloy po tayo sa pag-promote ng population and development integration sa ating mga partner agencies, sa ating mga local government units, sa mga CSOs natin, development partners. Ang lahat pong ito, siyempre, tumutulong tayo sa pag may mga plano or polisiya ang LGU. Paano natin isasama or i-incorporate sa kanilang polisiya, programa or plans yung ating population and development factors, no? Isa rin ito sa pinakamatagal na natin na ginagawa, no? At nakikita pa rin natin yung relevance niya sa LGU para hindi talaga makalimutan na ang tao ang puso ng pag-unlad. Yun, very well said. So, nabanggit ni Regional Director Robel, no, yung Responsible Parenthood and Family Planning, talagang pinalakas natin ito na ang ating mga individuals at couples ay magkaroon ng yung nais nilang bilang at agwat ng kanilang mga anak, or kung hindi man magkaroon ng anak, no, yung kanilang reproductive agency ay ma-exercise. Nabanggit rin ni RD Jackie yung role ng ating mga kabataan. Dahil talaga naman, young people should really dream dreams dahil malaya silang maging. By the way, sa mga nanonood at nakikinig, meron tayong malayaako.ph at may Facebook, ang Malaya Akong Maging or I Choose. At
pinaka-importante na banggit talaga ni RD Jacqueline yung pag-integrate ng population and development factors sa plans, sa policies, sa programs ng ating local government units where the action is. At nabanggit rin niya, kaya nga natin pinangaralan, no, ang ating mga local government units. So maraming salamat for that, RD Jackie. At bago tayo magpatuloy, no, nais nating i-play muna ang ating pop info. Panoorin muna natin, no, ang ating mga winners ng Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award. Pero bago yan, nais nating batiin din muli yung mga nanunood sa atin. From Calamba City, Laguna, Mima Ropa, nakita din natin si Missy Darlin. Hello! Ang ating singer ng pop beat ay nakikinig at nanunood. At ating panoorin, no, muna ang ating winner, ang ating first place winner, ang Binangonan Rizal, ang mahal kong Binangonan. Panoorin natin bakit sila nanalo at ito na siya. Ang munisipalidad ng Binangonan ay isang bayan sa lalawigan ng Rizal sa rehiyon ng Calabarzon. Ayon sa Census of Population and Housing ng 2024, ito ay may populasyong 321,281 na katao. Pinangungunahan ni Honorable Maria Elvira Cecilia Rivera Inares. Handa ang tanggapan ng punong ehekutibo para magbigay ng serbisyo sa tulong ng iba't ibang programa sa populasyon at pagpapaunlad. Reliance on national data that is updated only every 5 years created a critical data gap, making it difficult to accurately target health, education, and social protection services. Isa sa mga epekto ng mga lokal na inisyatiba sa pagtugon ng mga lokal na issue o sitwasyon sa populasyon at pagpapaunlad at base na rin sa datos ng DOH, mayroong 14% na pagbaba sa bilang ng kaso ng pagbubuntis ng kabataan na isinilang sa Binangonan sa taong 2024. Ilan sa mga estratehiya sa pagbuo at pagpapatupad ng lokal na plano sa POPDEV ay kabilang ang reproductive health education, paggamit ng social bilang plataporma para sa kamalayan sa kalusugang reproduktibo at pagpaplano ng pamilya. Search for Most Gorgeous Buntis. Paglulunsad ng mobile clinic para sa kalusugang reproduktibo. Paglunsad ng Facebook page ng lokal na tanggapan ng populasyon at sabayang pag-post mula sa iba't ibang Facebook page ng barangay. Isa sa mga maituturing na advokasya ng punong ehekutibo ang pagtatayo ng teen center, school-based man ito o community-based. Para po sa akin, ito po ay binubuo ng mga tao na may mga puso. Puso na hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para din po sa lahat. Itinuturing ko po ang teen center na kabilang sa pamilya ko po. Since sila din po yung nagpabago sa mga kagawian na ginagawa ko po noon. Hindi lamang po buhay ko ang binago nito, kundi buhay din po ng ibang estudyante or kabataan. And sa tulong din po nito, nabibigyan boses ko po yung kapwa ko kabataan na hindi nagkaroon ng boses nung time na nagka-problema po sila. And para sa akin naman po, mahalaga po ang teen center sapagkat ito po yung parang bigay ni God. Ito po yung nagsisilbing ilaw sa bawat kabataan upang magkaroon po sila ng tawag dito po, ng liwanag para po sa landas na kanilang tatahakin. Lalo na po ngayon bilang mga kabataan na prone po sa mga ganong problema like teenage pregnancy, problema sa pamilya, mental health, and other problems po. So, mahalaga po talaga ito para sa akin. Local POPDEV database and information for planning. Ang Registry of Barangay Inhabitants and Migrants sa 40 barangay ay masigla rin ang implementasyon. Ang istruktura ng organisasyon o mekanismo sa pagpapatupad ng kanilang Population Office ay pinamumunuan ng Population Officer na si Ginang Maria Cecilia Liwanag Salazar na mayroong 5 tauhan. Ang pagkakatatag ng Population Office ay alinsunod sa Ordinansa bilang 12, serye ng 2023. Sila ang kauna-unahan sa Calabarzon na magkaroon ng sariling departamento sa population.
visionary po ang aking LCE. Alam niya po yung need ng aming LGU na kailangan talaga data-driven basis para sa aming mga programa. Dapat ang aming mga programa at polisiya ay nakaugat sa tamang datos, hindi sa hula-hula. Para naman sa mapagkukuhanan nila para sa lokal na mga estratehiya at aktibidad ng PopDev, ang Population Office ay may pondong 3,200,000 sa taong 2024. Ang bawat kasapi ng munisipalidad ng Binangonan ay kailangan na sama-samang magtulungan upang magbigay ng tama at angkop na serbisyo para sa lahat upang makamit ang isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Ayan! So ating napanood, no, ang ating first place winner in the municipality category or in the municipal category, ang Binangonan, Rizal. So ngayon, atin namang i-meet or let us meet our first place city. At to introduce, dahil siya naman din talaga ang representative ng ating panalo. So, RD Jacqueline Robel, can you do the honors of introducing our next winner for the city category? With pleasure. Ang nanalo po sa city category ay walang iba kung hindi ang City of San Juan. Bagamat ito po ang pinakamaliit na city sa National Capital Region, ang San Juan po ay mayroong Population and Development Office. Napakatagal na po ng kanilang opisina na ito. May office, bukod lang po sa PopDev structure, meron pong plantilla possessions ang kanilang population officers. Department head level po ang kanilang head. At sila po ang nagpapatupad ng mga programa ng PPD, POA sa kanilang city, no? Pati yung family planning program ay nasa PopDev office. Ayun, so panoorin at pakinggan natin ang ating first place winner in the city category of the 2025 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award. And here it is. Ang lungsod ng San Juan ay may naitalang 134,312 populasyon ayon sa 2024 Census of Population and Housing. Ito ay kabilang sa mga highly urbanized cities sa National Capital Region o NCR. Sa lungsod na ito, makikita ang pinalakas na programa sa populasyon at pagpapaunlad. Sa katunayan, ang San Juan ay matuturing na isang eksemplar sa larangan ng population and development. Dahil sa investments nito para sa programa at pagsiguro na ang tao ang sentro ng pag-unlad. Pinangungunahan ni Honorable Mayor Francis Zamora, katuwang ng City Population and Development Office, ipinakita ang matibay na pagtutok sa pagpapaunlad ng komunidad at pamamahala. Ang PopDev Office, isang departamento, ay nagpakita ng malakas at sapat na integrasyon para sa populasyon at pagpapaunlad base sa City Ordinance No. 17, Series of 2008. Pinapangunahan ng Population Program Officer 5, Department Head, Salary Grade, SG, 26, at ng Population Program Officer 4, Assistant Department Head, with Salary Grade 24. Meron itong 9 na plantilla positions, sinusuportahan ng 10 job order personnel, serving as Barangay Population Workers, BPWs. Sila ang field extension ng opisina, kasama sa implementasyon at monitoring ng mga programa ng population and development programs sa barangay. Ang population and development strategies ng lungsod ay integrated sa Comprehensive Development Plan, CDP, and Annual Investment Plan, AIP, nagsisiguro na ang population factors ay matutugunan at nakaangkla sa overall development priorities. Ang investments na ito, katuwang ang mga responsive policies at program, ay nagresulta sa pagbaba ng adolescent pregnancy sa San Juan. Ang kanilang reproductive health education sessions at services for adolescent mothers and their children, pati na din sa kabataan ay pinalakas para sa mga kabataan ng San Juan. Mas pinaigting ng San Juan ang pagtatayo ng mga teen center at nakabuo rin sila ng sariling manual of operations.
Hello po, my name is Robert Nino Embalani from San Juan City Science High School. And this teen center po has helped me in a great deal po kasi dito po sa San Juan City Science High School, alam naman po namin na academically medyo mahirap and nakaka-stress po talaga. And ito pong teen center po na to, malaking bagay po kasi it gives us a space na mag-refresh, take ng break po and to have a leisurely time. Parang dito po kami nakakapag-bond, lalo na mga friends namin and mga peers namin, and nagkakaroon po kami ng mas deeper connection by these games, these musical instruments, and this space in its entirety. So, ayun po, malaking tulong po talaga. Dahil dito, ang lungsod ng San Juan ay nagsisiguro ng sustainability ng Adolescent Health and Development Program. Ang Sangguniang Kabataan kasama ang Local Youth Development Office ay may mandato rin na magpatupad ng programa sa Adolescent Health and Development. May pondo din ang reproductive health education tulad ng sexually healthy and personally empowered adolescents. Mas inilapit din ng pamahalaang lungsod ang mga serbisyo para sa mga magulang, kabataang nabuntis, at sa mga nagnanais na mag-family planning. Isa sa kanilang isinulong ay ang Family Planning Online Information System, FPOIS, o ang Digitized FP Form 1. May system din para sa management ng family planning commodities, ang Contraceptive Distribution and Logistics Management Information System, CDLMIS, ay real-time monitoring ng contraceptive stock levels ng bawat barangay, nagsisiguro ng walang patid na family planning services. Ang lungsod ng San Juan ay nagpapahalaga sa evidence-based local development planning, program implementation, and monitoring and evaluation of strategies. Isa sa mga programang tumulong dito ay ang RBIM o Registry of Barangay Inhabitants and Migrants. Mas pinagtibay pa ng lungsod ang pagpapatupad ng RBIM para sa maayos na paggamit nito. Sa kabuuan, ang lungsod ng San Juan ay nagpapakita ng sustained effort at strong commitment for evidence-based governance and responsive service delivery. Ang pag-institutionalize ng digital innovation sa population data management, napalakas ng lungsod ang pagplano, pag-implement at pag-evaluate ng programa na direktang nag-address ng pangangailangan ng komunidad at ng mamamayan ng San Juan. Sa akin ng isang responsableng pagpapamilya ay ang pagbibigay pansin sa mga pangangailangan ng iyong asawa na yung mga anak. Ang isang tapat at responsableng ama at asawa ay yung iniisip ang kapakanan ng kanilang mga asawa, anak, at iisipin yung overall development ng kanilang pamilya. Masayang pamilya mula sa San Juan City! Dahil sa matibay na commitment at dedikasyon ng punong ehekutibo, mga kawani ng lokal na pamahalaan at iba't ibang katuwang sa sektor, patuloy na itinataguyod ang kapakanan ng mamamayan bilang sentro ng populasyon at pag-unlad, tungo sa isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Congratulations, the City of San Juan. So nakita natin, led by Honorable Mayor Francis, no, Zamora. Ayun. So, and last, but definitely not the least, isa sa mga showcase talaga ng population and development governance along with Binangonan and San Juan City is the winner for the province. No, ang ating provincial level winner, none other than the province of Iloilo. Panoorin natin ang kanilang mga naging accomplishments at congratulations, province of Iloilo. Ang progresibong lalawigan ng Iloilo sa Western Visayas ay mayroong 42 municipalities, 1 component city at 1,721 na barangay.
Pinamunuan ni Honorable Arthur R. Defensor Jr., ang gobernador ng Iloilo at Department Head ng Provincial Population Office, Attorney Ruel Von Superio. Ang Iloilo Provincial Population Office ay may 63 plantilla positions, kabilang ang 42 Population Program Officers na nakadeploy sa bawat munisipalidad at lungsod. Tinitiyak nito na ang mga programa at serbisyo ay isinasagawa at tumutugon hanggang sa pinakamalayong barangay. Pinatitibay ang istrukturang ito ng isang magandang pamumuhunan. Taon-taon, ang lalawigan ay naglalaan ng allocated budget para sa population management services. Ang aggregate budget para sa population and development ay umabot sa 447,928,295 pesos. Ang Population and Development Office naman ay mayroong 115,792,224 pesos. Katuwang ang Population Office sa ilalim ng Population Management Services. Pinaigting ang mga programa para sa Responsible Parenthood and Family Planning, Adolescent Health and Development at Population and Development Integration. Ayon sa datos, tumaas ang modern contraceptive prevalence rate mula 32.09% noong 2022 patungong 36.85% noong 2024. We intensify the implementation of our Adolescent Health and Youth Development Program in collaboration with other offices such as the Provincial Health Office, the Provincial Social Welfare Office. One intervention that we do is the Teen Center project, which caters not only on the risky sexual and non-sexual behaviors of our youth, but on the total development or the holistic development of our youth in our communities. Sa patuloy na pagpapatupad ng mga programang pangpopulasyon at pagpapaunlad sa lalawigan ng Iloilo, katuwang pa rin ang mga health workers and service providers sa pagbibigay ng mga serbisyo tulad ng pang-family planning. Yung sa province naman, nagbibigay din sila ng mga leaflets, mga flyers, at saka mga commodities, like sa mga family planning commodities natin, condom, IUD, PSI, pills, para hindi na madagdagan yung pagbuntis ng mga kabataan. And I chose NSV. I think there is more fear and prejudice around the NSV as a viable option for family planning. And siguro dahil ilan lang yung mga success stories of men coming out to say that it works, I made the decision because after having 3 kids, my wife and I saw her struggling physically and postpartum was no joke. So I guess that's what made me decide to undergo NSV. As governor, I believe in the beauty of investing in our people. We need to believe that the people of Iloilo Province have so much potential and are capable of achieving many things to make a difference today. We are more inspired to work to bring Iloilo to greater heights. Ang Iloilo ay isang exemplar ng populasyon at pag-unlad at sa patuloy na pagtutulungan ng pamunuang ehekutibo at ng kanilang mga partner agencies, unti-unti nang naisa sa katuparan ang layunin ng PopDev, ang pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng bawat mamamayan ng Iloilo. Dahil ang bawat Ilonggo, bawat tao, ang puso ng pag-unlad. Para sa matatag, maginhawa at planadong pamilyang Pilipino. Again, congratulations to the province of Iloilo, the city of San Juan, and the municipality of Binangonan, Rizal for being our top winners of the 2025 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award. So sa ngayon, again, because it is Population and Development Week where our theme is Tao ang Puso ng Pag-unlad. At again, nagpapasalamat kami at congratulations sa ating Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao awardees. So tumungo naman tayo sa ating Pop Beat question of the day. Pop Beat question number 2.
Ano ang okay, pop-bit question of the day. Ano ang ibig sabihin ng RMS KPA? Okay, ano ang ibig sabihin ng RMS KPA? At kayo naman ngayon ay sumagot at ang unang makakapagsabi ng tamang tema, no, or at ang tamang meaning ay magkakaroon ng 200 pesos na load. At nakita ko na si Attorney Von Superio na tune in. Congratulations to the Provincial Population Office of Iloilo. You really are exemplars of population and development governance. And thank you for your support and for tuning in to Popbeat. At ngayon, mabalik na tayo sa ating diskusyon with our Regional Director, Jacqueline Robel. Pag-usapan naman natin ngayon, RD Jackie, ang tungkol sa demographic dividend. Ano bang ibig sabihin ng demographic dividend? Okay. Yung demographic dividend, ito yung makikita natin na napakalaki ng proportion ng working age population. Ganito na, no? Ganito na sa bansa natin. Malaki yung proportion of working age population, pero hindi automatic na makakamtan yung demographic dividend. Hindi yun sa laki lamang ng working age population, no? Yung condition na yun na magkakaroon siya ng impact sa ating economic progress is kapag ang mga tao, yung working age population natin, sila ay malusog, well-trained or may pinag-aralan at sila ay productive, economically productive, may trabaho. Tama. Oo, doon natin makakamtan ng economic dividend. Hindi lamang yung bilang or yung dami ng working age population. No? Kasi hindi automatic na magkakaroon ng trabaho ang isang tao na magiging economically productive siya, no? May mga preconditions na kailangan muna siya ay healthy, well-nourished, kailangan siya well-trained, kailangan may skill siya. 'Di ba? Pag wala 'yon, mahirap din naman maghanap ng trabaho, 'di ba? So 'yun at magiging totoong asset ng ating bansa yung working age population na economically productive kasi nga ayun, healthy siya at siya ay may skills. Yun, very well said. Ang totoong asset ng ating working age population or na magli-lead sa demographic dividend is if productive ang working age, which is yung ages 15 to 64. So, ang sinasabi ni RD Jackie, dapat educated, healthy, skilled, employed, and empowered to support yung ating dependent population 0 to 14 and 65 and over. At RD Jackie, paano naman na naghahanda ang pamahalaan natin para sa pangmatagalang epekto, no, ng pagbabago ng populasyon natin tulad ng pagtanda dahil meron tayong projection, tayo ba ay magiging aging na at ang mga pagbabago natin sa ating population structure. Oo nga, no? Nagbabago yung population structure natin. Siyempre, hindi naman yan permanente na gano'n na mataas ang fertility at mataas ang mortality. Nagtra-transition na tayo, bumababa ang fertility, bababa na rin ang mortality. Kaya ngayon, bumababa yung ating population growth rate. At sa 2030, nakikita ng mga eksperto na medyo dadami na rin ang nakakatanda sa ating population, yung 65 years old and over. At sa kasalukuyan, pinaghahandaan na rin yan. No? Even the LGUs are preparing for that. Pero at the national level, di ba meron na nga tayong National Commission on Senior Citizens. Yes. Oo. So, I think in terms of policies and programs, nagpe-prepare na yung government natin dun sa future na yon na magkakaroon tayo ng aging population. Pero sa kasalukuyan, marami pa rin yung nakafocus sa ating working age population. Isa na rito siguro na dapat nating ipagmalaki rin yung trabaho para sa bayan. Lahat ng regions involved dito, no? Kasi importante yung employment generation para nga natin ma-harness yung power ng ating working age population. So, at isa rin itong makakatulong dun sa hindi yung pagdagsahan ng mga tao sa mga urban areas, no? Kailangan naka-distribute yung jobs, yung opportunities sa iba-ibang rehiyon ng bansa. Hindi lamang nakafocus sa mga urban areas.
tuunan din natin ng pansin yung ating mga nasa rural area. So, balance or rural-urban development. At saka, yun, kahit saan ka nandun, may available na trabaho. Ayun, marami pong salamat, Regional Director Jacqueline Robel, no? You really discussed about population and development, yung balance between urban and regional development. So, nais din namin muna, no, bago tayo humingi ng panghuling mensahe sa ating panauhin ngayong araw, nais naming i-announce na ating winner for the question of the day is Marlene Ikban Ronquillo. Please message us on our Facebook account so that we can give out your 200 peso load. Anong inyong mensahe o panawagan sa ating mga kababayan? At huling mensahe mo rin para sa Population and Development Week, RD. For the sana hindi natin iniisip o pinagtutuunan ng pansin yung interrelation ng population and development tuwing PopDev Week lamang, no? That's the 3rd day of November. Sana hindi ganon. Bagkus, mas paigtingin natin yung ating advocacy, particularly sa ating local government units, na talagang makasama sa agenda ng development ang PopDev. Dahil, unang-una, yun na nga sinabi natin, tao ang puso ng pag-unlad. Ang pag-unlad ng isang bansa, magmumula kung ano yung kakayahan, kung anong qualities ng population niya, ng mga tao. At pero ang pinag-umpisahan din ng tao, ang unang basic institution na pinanggalingan niya, family. So, tingin ko, isa ito sa magandang tutuunan ng pansin din ng CPD, yung patatagin ang pamilyang Pilipino. 'Di ba? Kasi nga nandyan yung mga tao at sila yung ating, lalo na yung mga kabataan, no? Sila ang ating future parents, future leaders. So, patuloy tayo na makipag-collaborate, mag-partner sa ating mga local government units, sa CSOs, NGOs, at sa mga regional line agencies, national government agencies, para yung issue ng population and development laging nasa national agenda and local agenda. Ayun, maraming salamat. Regional Director of the National Capital Region, Jacqueline Robel. Ang sabi talaga niya, ang tao, ang puso ng pag-unlad. At marami pong salamat sa pakikibahagi muli sa ating programa. Malinaw ang ating mensahe. Beyond the numbers, quality of life is what really matters. And ang ating mga kababayan, ang ating populasyon ay nangangailangan ng oportunidad at support para ating ma-reap ang fruits ng demographic dividend. At ayon din sa ating regional director, kailangan ang ating population ay educated, healthy, skilled, employed, at empowered. At sama-sama nating harapin ang mahigit 112 million na population ayon sa 2024 Census of Population and Housing. Dahil ayon sa Population and Development Week, tao ang puso ng pag-unlad. At again, congratulations to the province of Iloilo, the city of San Juan, and the municipality of Binangonan, our top 1 winners for the 2025 Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Awards. At makibahagi sa ating usapan, i-share ang inyong thoughts gamit ang hashtags PopBeat, hashtag tao ang puso ng pag-unlad, hashtag CPD at 56 dahil 56th anniversary, going to CPD at 57 in February. At i-follow ang aming Facebook pages, Commission on Population and Development at CPD Phils, para sa mga updates at impormasyon tungkol sa populasyon at pag-unlad. Sa ngalan ng aming Executive Director, Undersecretary Lisa Grace S. Bersales at Deputy Executive Director Boyet Tacardon, ako si Mike Ray mula sa Commission on Population and Development. Masayang pamilya, pakinggan ang tibok ng populasyon ngayon sa PopBeat dahil tayo ang puso ng pag-unlad. Marami pong salamat sa pagtutok sa ating episode ngayong araw na to ng Martes, December 2, 2025. Maraming salamat, RD Jacqueline Robel.
Makinig, matuto, mga usapin na para sa'yo. Makibahagi sa mga kwento, dahil ang puso ng pag-unlad ay tayo. Pamilyang Pilipino ay ang puso, bansang progresibo, tayo'y makibahagi, tara usap tayo, dito lang yan sa